Kalayaan mula sa kamangmangan at pagdurusa. Sa panalangin ni Reyna Kunti sa Kabanata 18 ng Srimad Bhagavatam, kanyang ipinapahayag ang isang malalim at taimtim na pagkakilala sa kadakilaan ni Sri Krishna. Sa kabila ng pagiging isang reyna, ina ng maharlikang angkan ng Pandava, at nakaranas ng matinding mga pagsubok sa buhay, si Kunti ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon at nagsusumamo sa kanyang gabay. Sa panalangin ito, inilalantad niya ang isang mahalagang katotohanan ng buhay, na ang tunay na kaaway ng sangkatauhan ay ang kamangmangan, at ang bunga nito ay walang katapusang pagdurusa. Ipinahayag ni Kunti na ang Diyos, si Krishna, ay hindi madaling maunawaan o maramdaman ng mga taong sobra ang pagkakapit sa makamundong pag-aari, mataas na katayuan sa lipunan, o masidhing pagnanasa sa kapangyarihan at karangyaan. Ang mga bagay na ito ay humahadlang sa espiritual na pagkakaunawa ng tao, at lalo lamang siyang inilulubog sa ilusyon o maya. Ang maya ay isang espiritual na lakas na siyang lumilikha ng maling pagkakakilanlan, na tayo ay ang katawan, na ang material na mundo ang tunay na realidad, at na ang kaligayahan ay matatagpuan sa pansamantalang kasiyahan ng mga pandama. Ngunit sa panalangin ni Kunti, hinihiling niya sa Panginoon na alisin ang tabing ng ilusyon. Sinabi niya na ang Panginoon ay parang artista na nagtatago sa entablado sa likod ng isang belo, at tanging ang mga dalisay, ang puso at mapagkumbaba ang maaaring makakita sa kanya. Ang kahilingan ni Kunti ay hindi para sa material na kaginhawahan, kundi para sa espiritual na kaalaman, upang mamulat sa katotohanang tayo ay espiritual na nilalang, na likha at bahagi ng Diyos. Ang kamangmangan ay sanhi ng pagkaligaw sa landas ng buhay. Kapag ang isang nilalang ay hindi nakikilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang espiritu o atma, siya ay nadadala ng agos ng pagnanasa, inggit, takot at pagkadismaya. Ito ang nagbubunga ng paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan, o samsara, isang siglo ng pagdurusa. Ngunit sa pagkakakilala sa Diyos at sa ating ugnayan sa Kanya, magkakaroon tayo ng tunay na kaliwanagan, o jhana, o espiritual na karunungan, na siyang nagpapalaya sa atin mula sa kadiliman ng kamangmahangan. Ayon kay Kunti, ang susi sa paglaya ay hindi ang katalinuhan o ritual, kundi ang mapagkumbabang debosyon. Ang isang pusong puno ng pananampalataya at pagpapakumbaba ay nagiging daluyan ng awa ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang Kanyang presensya sa ating buhay, unti-unting mawawala ang ilusyon at sumisibol ang tunay na kapayapaan kahit sa gitna ng pagdurusa. Sa ganitong pananaw, ang pagdurusa ay hindi kaaway kundi isang daan upang mapalapit sa Diyos. Sa tuwing tayo'y dinadanas ng mga pagsubok sa buhay, gaya ni Kunti, maaari nating itaas ang ating mga panalangin hindi para umiwas sa hirap, kundi upang maging matatag sa pag-ibig at debosyon sa Kanya. Haribol.